Hello po mga kasari. Kumusta po? So, meron lang akong konting ibahagi for today's video. Kasi, hindi lang talaga ako makapaniwala guys na dating nangarap lang na magkaroon ng sariling bahay dahil nga, ayan, nangupahan lang kasi kami. So, wala namang masama mangarap, diba? So, talagang nangarap talaga ako na magkaroon ng sariling bahay. So, nung nagtrabaho pa lang ako, empleyado, pasensya na guys, maingay no kasi yung bahay namin dito, tabing kalsada. Nandito kasi kami sa bahay umuwi. So, kaya sarado muna yung ating tindahan. Kasi nga, ito nga pala guys, kinuha namin yung mga bells. So, bills to ng kuryente guys. And then, yung pinalakad namin sa attorney, yung tax declaration, okay na, kinuha na namin. Bayad na tayo ng buong isang taon dito. No? So, di pa rin tayo ligtas sa mga bayarin. Nadagdagan yung ating mga bayarin, no? Pero okay lang, ang mahalaga, nakasurvive tayo. Kaya thank you, Lord. So ngayon guys, ibabahagi ko lang para sa mga nangangarap din na tulad ko, no? Na gusto rin matupad ang kanilang pangarap. So ito, ibabahagi ko lang din yung mga ginagawa ko, yung mga naranasan ko para, ayun, matupad natin ang ating pangarap. Kasi hindi naman ganun kadali. Dati guys, nangangarap talaga ako na magkaroon kami ng sariling bahay. So, ayan, kaya ang ginawa ko, kailangan talaga natin magtayo. Kahit maliit lang na tindahan, kailangan talaga natin yung gawin. Kasi guys, sa tinagal-tagal ko maging empleyado, no, nagtatrabaho ako sa SM. Dahil nga kontrata lang, hindi kasi ako na regular. Kaya, ayun, palipat-lipat ako sa SM Robinson. So, hindi talaga mahirap mag-ipon pag empleyado lang tayo, no? Para sa akin lang to guys, hindi ko naman sinasabi na umalis kayo sa trabaho nyo, no? So, para lang sa akin to yung mga naranasan ko lang. May dumana naman sa sakyan guys. Yung mga naranasan ko lang, ibabahagi ko lang. Kasi sa tinagal-tagal ko maging empleyado, nakakaipon man pero hindi sapat para sa pangarap, yung sakto lang. Pero nung nagtayo ako ng maliit na tindahan, nag-start sa maliit na puhunan, maliit lang na puhunan ko nun guys. Bagong panganak ko lang kasi noon kay Bunso, so talagang nagastos din yung naipon namin. May natira kaming pira na hindi namin gastusin, na tinatabi lang namin yun. Kaya yun yung kapital na nag-start ako para magkaroon tayo ng munting negosyo. Yun yung pira na hindi ko ginagalaw. Kaya yun ang ginagawa ko guys, yung hindi natin mabawasan. Kasi yun yung ipapaikot lang natin. Hindi tayo kukuha na babawasan natin na pambili ng ganito, ganyan, hindi. Dahil yun ay ipapaikot lang natin. Kasi nga, maliit lang ang puhunan natin nung nag-start tayo mag-sari-sari store. So, ayun nga guys, ang naisip ko, kailangan kong gawin para makaipon. Dahil nga guys, sa huling trabaho ko sa school supply, no, may lumapit nga sa akin na isang matanda. Sabi niya, umalis ka na dyan, hindi ka, wala kang mapala dyan, hindi ka asinso, ganun, ganun. Magtayo ka na lang ng sarili mong negosyo, kahit maliit lang, matutupad mo pa ang pangarap mo. May gumanon sa akin, may bumulong, kaya doon napapaisip ako, kaya ayun, sinubukan ko, hindi na ako bumalik sa trabaho ko, so ang ginawa ko, nagtayo na lang ng negosyo, no, kahit sa maliit lang na puhunan habang nag-aalaga ako sa aking anak. So, yung maliit na kapital ko guys, pinaikot ko lang ng pinaikot yun hanggang sa lumago. Kaya, kasi nga guys, yung maliit na puhunan yun, hindi ko yun binawasan. Pinaikot ko lang ng pinaikot. Pero guys, yung mga gastusin namin, personal, ibang budget talaga yun. Kaya, kailangan talaga marunong tayong mag-budget, no? Kaya ayun guys, sa awa ng Diyos, lumago yung aking maliit na puhunan. Kaya umpisa nun, sinasahuran ko na yung aking sarili. Kasi nga, ayun, dahil sa pangarap na gusto nating abutin, dahil sa mataas yung pangarap natin, sabay ganun. Kaya kailangan din na madaming sipag ang gagawin natin, no, para matupad. Dahil wala namang gagawa yun, kundi tayo kung gusto talaga natin abutin yung ating pangarap. Kaya, ayun guys, sa awa ng Diyos. Pero yung ipon ko guys, siyempre mahigpit ako, hindi ko talaga siya binabawasan, hindi ko ginagalaw dahil ngayon ay para sa pangarap naming bahay. So ito na ngayon guys, kaya thank you Lord talaga. So ayan, katas ng sari-sari store, ayan, ito guys, katas ng tindahan, katas ng pagpupuyat natin sa pagtitinda, no? Kahit konti lang yung tulog natin. Kasi nga guys, pag may tindahan tayo, kailangan maaga gumising,
gabi na matutulog at wala pa tayong diok, tuloy-tuloy yun. Talagang ganon, kailangan talaga natin magtiis, magsakripisyo, no? Ayun, para, ayan, makakuha tayo ng sahod sa ating sarili. Basta magtulungan lang ang bawat isa. So, wala talagang imposible guys. Gagaan talaga ang pamumuhay natin pag magkakasundo ang bawat pamilya. Isa pang malaking bagay yun guys na magkakasundo ang bawat pamilya. Kasi kung mag-away-away, kung hindi magkakasundo, malas kasi yun. Kaya iwasan talaga natin na kailangan positive lang tayo, masaya lang. Kahit maraming problema, kahit maraming bayarin, so go lang tayo. Kaya yan, basta tulungan ang bawat pamilya. So, ayun guys, awa ng Diyos, nagkaroon na kami ng sariling bahay. Dahil sa, ayun, hindi ko makakalimutan yung ating munting sari-sari store. Nang dahil sa kanya, basta marunong lang tayong mag-alaga sa kanya, huwag natin siyang pabayaan dahil ibibigay niya talaga kung ano yung gusto natin. No, dahil inalagaan natin siya, kung ano yung kulang na paninda sa atin, nag-inventory tayo lagi. Kaya yun guys, gusto ko lang din ibahagi para dun sa mga nangangarap, wala talagang imposible. Basta samahan natin lagi ng dasal at sipag at tiyaga. So, matutupad yan guys. Basta tiwala lang talaga sa sarili. No? Huwag talaga tayong panghinaan, tuloy-tuloy lang kasi marami talagang pagsubok tayong pagdaanan. Talagang dadaan muna tayo sa butas ng karayom bago natin mapagtagumpayan ang gusto natin. Ganun naman po talaga. No? Kaya, ayun guys, masaya lang. No? Hindi lang talaga ako makapaniwala na dating pangarap ko lang na, ayan, binibigay na sa amin ni Lord. Kaya, ayan, basta magantay lang talaga tayo sa tamang panahon. So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Bye!